Kaugnay naman ng supply ng kuryente, partikular dito sa Metro Manila, makakapanayam po natin si Ginoong Joe Zaldarriaga, ang Vice President and Head of Corporate Communications ng Meralco. Magandang hapon sa inyo, Ginoong Joe. Yes, Joe, magandang hapon. Alright, last call, Joe Zaldarriaga, magandang hapon. Hi, good afternoon, Jake, at sa inyong mga tagapanood. Magandang hapon po. Magandang hapon ba talaga para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga walang supply ng kuryente ngayon dahil sila'y binahap. Please give us an update. Well, as of 1 p.m., there are still around 96,000 customers, Jake, na wala pa rin serbisyo ng kuryente affected by the enhanced southwest monsoon. And most of these are in flooded areas. Metro Manila has the highest count at roughly 51,000 rounded off, followed by Cavite at 24,000 and Bulacan at 14,000. Okay, so From the affected 96,000 customers, mga 18.5% po ang apektado ng bahak. So we're just waiting for the flood waters to subside and then we can effect yung restoration efforts po dun sa mga lugar na to. So at the moment, hindi ba tayo pwedeng magkaroon ng power restoration dahil nga po delikado Yes. sa mga sa baha? Tama po yun kasi first consideration po namin is yung safety po ng community. Mahirap po magsapalaran in terms of public safety because alam naman natin ang tubig at ang kuryente is a deadly mix. Yeah. And so we'd rather really consider very seriously the safety implications bago po kami mag-restore ng tuloy-tuluyan. But having said that, ito naman 96,000 na to, considering the 8 million number of customers we have, it's just the last mile of our restoration efforts. Okay, and alam din natin na may mga posibleng panibagong sama ng panahon na nabubuo ngayon. Ano yung mga paghahanda na ginagawa naman ng Meralco? Well, we are anticipating itong paparating na mga bagyo and we are preparing ourselves as well, both our systems and our personnel. Kami naman, we have gone through situations like this in the past. So, paghahandaan lang namin ito, just as how we prepare during calamities and inclement weather situation. Speaking of personnel, affected din ba ang mga tauhan ninyo? Dahil syempre, mga ilan sa kanila, maaaring naninirahan din sa mga binahang lugar. Well, yes, Jake, merong ilan, no? Pero wala tayong magagawa. It's really our duty as Meralco personnel to respond to the call of the situation. Kung kailangan namin mag-restore, kung kailangan namin mag-double time, mag-double shift, hindi matulog para mabalik yung servisyo ng kuryente. That's what Meralco has done in the past. So tuloy-tuloy lang yung trabaho namin. Yes, okay. And saan maaaring tumawag ang ating mga kababayan? Let's say may problema sila sa supply ng kuryente o kaya kailangan nilang papatayin yung supply dahil sa pagbaha. Ano ang mga numero na dapat nilang isulat at ipaskil sa kanilang dingding? Yes, we have a customer service hotline at 16211 and kami, Jik, ay nasa social media din. Kung mahirapan sila pumasok sa aming hotline, nandun din kami sa Facebook. We are also on Twitter. Yung dating X, no? Yung dating Twitter, yung X na at Meralco, maaari rin mag-text sa 0920-9716211 o
0917-551-6211. Ulitin ko lang, we are also on social media, both on Facebook at X, dating kilala bilang Twitter, at Meralco. Maraming salamat, Vic. Alright, sige po, maraming salamat sa inyong oras, Ginoong Joe Zaldariaga, Vice President and Head of Corporate Communications ng Meralco.